Hello mga ka-legit Dabarkads, panibagong updates kung saan GMA booking dito po sa mga itinatago nila sa kanilang empleyado. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na no, dahil kailangan ito po yung isang bagay na dapat pagandaan ni CEO President na si Mr. Manny B. Pangilinan, dahil nagkaroon na po, no, the Lopezes have found another platform where they can air ABS-CBN show signing content partnership agreement with a network that took over their frequencies. ABS-CBN yesterday signed a deal with Villar owned by Advanced Media Broadcasting System or AMBS for the airing of some of its entertainment program and news show on TV channel ALTV. Ibig sabihin po is nagkaroon na po ng pag-uusap ang ALTV at ang ABS-CBN na kung saan ang ABS-CBN po ay magpapalabas ng ilang mga content at mga bagong show sa nasabing network. So which means na mas lalawak pa kung may mga programa po sila, mas madadagdagan pa yung platform nila kung saan mapapanood yung iba't ibang programa. So mas lalaki po yung reach ng kanila pong mga programa. In 2020, legislator rejected ABS-CBN bid for franchise renewal, leading to its exit on Free TV and eventual crash of its finances. Afterwards, the National Telecommunication Commission designated AMBS with Channel 2, an analog Channel 16 on digital. Both frequency formerly assigned to ABS-CBN AMBS has used both for the outlet since 2020 as a platform for ALTV. In retrospect, agreement entered into with the AMBS mark a return of ABS-CBN to its formal home. So, yung po kasing kanilang frequency, yung kanilang mga dating ginagamit para makapag-air po sila ng kanilang mga programa, ay inacquire or binili po yun ng ALTV, no, na ngayon ay ginagamit po nila. But because hindi pa po sapat yung kanilang mga programa, katulad po ng mga inilabas nila dito, para po masuffice yung kita ng nasabing network, ay ang ginawa po ng ALTV ay nakipag-coordinate at nagkaroon sila ng sanib puwersa kung saan gagamitin ng ABS-CBN ng ALTV to air their programs. So medyo alarming po ito sa part po ng TV5 kasi dapat gumagawa na rin po ng paraan ang ating pong CEO President na si Mr. Manny B. Pangilinan para po makahanap ng ibang platform kung saan mapapanood pa ang ilan sa mga programa. Unang-una na dito yung pinakamalaking profit na nagpapasok ay ang Itbulaga. So dapat po gawa ng paraan niya ni Mr. Manny B. Pangilinan kasi magkakaroon po ng malaking problema yan. And this time eto na, dahil meron po kasi tayong nabalitaan na tila magatahimik ang kampo ng GMA7 patungkol sa issue na ito. Dahil marami na po ang naglabas nito, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer at ilan sa mga news online ang patungkol daw di umano sa fewer ads take toll on GMA profitability. Yung pagbagsak di umano ng revenue ng nasabing GMA7 nagsimula pa nung pandemic. The broadcasting giant GMA Network Incorporated booked fewer advertising placement in the first quarter, causing its revenue to fall and consequently squeezing its profit. So marami talaga ang naging epekto, no, ng maraming mga bagay. Unang-una na dahil nga syempre naaagaw na po ng digital ang ilan sa mga advertisement, nahahati. Kaya naman pala ito pong si Sir CEO, ang dating CEO na si Attorney Goson ay nagmamadaling patalsikin ang tahanang pinakamasaya noon na talagang masasabi mo na hindi talaga nagre-rate dahil binigyan nilang daan ang It's Showtime para po makabawi. Based on a financial report, GMA said its net income declined by 2/3 to 204.12 million in the 3 months to March from 603 to 57 million a year ago. This as revenue went down by 9%. Grabe, ang laki ng itibinaba. To 3.66 billion while expenses pick up by 6% to 3.47 billion during the period.
So, sinasabi po dito at kinukumpirma ng ilan sa mga news online na ang laki po ng ibinagsak ng revenue ng nasabing GMA7. So, talagang masasabi mo na ito pong issue na to ay hindi po nila binibitawan to sa kanilang programa. Never po silang magbabanggit, lalong-lalo na sa mga artista nila, sa mga talent, diba? The Free TV leader registered a 9% drop in an advertising income in the quarter of 3.36 billion, which much of decline attributed to the schedule of the Holy Week this year, falling into March instead of April. Television broadcasting had a slower start this quarter and missed last year top line peg. The presence of the Holy Week break this March 2024 as opposed to April last year also factor in the revenue reduction this year. Meanwhile, GMA production costs rose by 8% to 1.8 billion as the company produced new program, particularly for the primetime block. Kaya talagang minabuti po talaga nila na kapag meron po sila mga programa na alam nilang hindi na po talaga nagre-rate, no, na talagang generally or technically ang producer at ang GMA inaalis agad-agad nila. Natatandaan nyo yung teleserye ni Sian Lim tsaka ni Jenilyn Mercado. Hindi po tumagal ng 3 months yun. Napakabilis kasi hindi nga po nag-rate. Sayang po yung kanilang inilalabas na pera. So, ganun po sila kadali magdesisyon kasi syempre maaapektuhan kasi yung ibang mga gastusin ng GMA, 'di ba? Pero syempre, yun po yung isa sa mga problemang kinaharap nila ngayon na kailangan po is makabawi po sila through other program na kanilang tinanggap from ABS-CBN. Kaya naman pala, lakas din ang loob ng GMA7 na makipagsanib pwersa sa ABS dahil yun po yung gagawin nilang parang platform to make sure na talagang madadagdagan at magkakaroon po ng pagbabago sa pag-increase ng kanilang revenue. So, ito po ay kabaligtaran sa nangyayari naman ngayon sa TV5. Kung dati kasi, ang TV5 po talaga left out lagi pong hulihan. 'Di ba? Lagi pong parang ang talagang meron pong tinatawag na network war ang GMA7 at ang ABS-CBN. Pero this time, kakaiba na. Nagkaroon na po ng magandang pag-asa. Wala po nang pumasok ang TVJ sa GMA7. Inamin naman po ng CEO President na si Miss Jane Basas na talagang ang Itbulaga ang pinakamalaking profit na pinapasok sa loob ng TV5. So, ito po isang malaking sampal din sa network ng GMA7 dahil hindi man lang nila kinip at hindi man lang nila binigyan ng importansya yung mahabang panahon ng Itbulaga ay nasa kanilang pwesto, nasa kanilang site, diba? Di sana ngayon, di sila namumroblema sa mga ganitong bagay. So, anyways, let's see na lang and wait kung ano bang pwedeng or possible na mangyari in the future. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!